Ang sabi ng Panginoon, Abraham, maniwala ka lang. Kapatid, gusto sabihin ako sa iyo ngayon, maniwala ka lang sa pangako ng Diyos. Amen. Magaganap sa buhay. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Meron akong ibibigay sa inyong revelation and knowledge. I want you to repeat after me. Sabihin mo sa sarili mo ito. You cannot have what you speak against. Sabi natin, you cannot have what you speak against. Sabi mo sa katabi mo, you cannot have what you speak against. Ang ibig sabihin nito, even though na nababasa mo at narinig mo na ang Diyos na nagpapagaling, ngunit hindi mo kayang tanggapin, hindi ka gagaling. Even though narinig mo na ang Diyos na nagpapasagana at ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng pagpapala natin. Kabisado pa rin yung Philippians 4:19. Kabisado pa rin yung Philippians 4:13. Kapag if you speak against, walang magaganap sa buhay mo. Amen. Hello? Amen. Kaya pag may pinag-pray ka, gagaling. Naniniwala ka ba na gagaling ka? Kapag ang sagot sa'yo na pinag-pray mo, bahala ng Panginoon, yung kalooban niya maganap. Wag mo na ipag-pray, papanis lang laway mo. Amen? Pag gano'n ang sabi mo sa akin, pag pipray kita, at sasabihin mo, gusto mo bang gumaling? At sasabihin mo, bahala ng Panginoon kung gusto niya akong pagalingin. Hindi kita pag-pray kapatid. Mapapanis lang yung laway ko. Kasi yung sinabi mo, bahala ng Panginoon kung pagagalingin ako. You don't know the will of God. Amen. If you don't know the will of God, don't even pray to God. Because God will never answer you. Amen. Faith is not. Ang Panginoon, kapag lumapit tayo sa Panginoon, kailangan alam natin kung ano yung mga petition natin. We must know our position. We must know what to say. We must know the things that we accept. We must know the things that we claim that is coming before God. Pero if you're uncertain, you're not talking about faith. Ang sabi sa James, if you are like a wave, yung alon, na pag ganun, do not expect that you receive something from God. Amen. Hello? Sabi mo sa katabi mo, faith. At natin yun ha, you cannot have what you speak against. Gusto mo pa mabuhay ng 120? Amen. Gusto mo pala mabuhay ng 120? Iba sasabihin, maka-80 lang ako, pwede na. Pero sabi mo, gusto mabuhay ng 120. Pero yung salita mo, maka-80 ka lang, ayos na. Amen. Wow! Gusto mo ba nag-anak? Gusto ba tumira sa magandang bahay? Amen. Amen! Pero sabi lang, okay na sa amin yun, may maliit na dampa, okay na. Pero sinabi mo, gusto mong tumira sa malaking bahay, pero sabi mo yung maliit na dampa, okay na sa amin. Wow! Hold your horse. You're running too fast. Ayun mo ba? You are complicating all the things that you are telling. Anything you speak against with, you will never receive it. Ayun po ba? Amen. Amen! Tapos yung second revelation na ibibigay ko sa inyo, ano yung first revelation? Anything you speak against with, you can't have it. Second revelation, ibibigay ko sa inyo sa umaga ito. Memories bigger than dreams. If you have memories, and your memories are bigger than your dream, tawin ka rito. If your memories are bigger than your dream, let me tell you, you are in big trouble. Hindi nyo nakuha yun. Isa lang nag-amen. If your memories are bigger than your dream, you are in big trouble. Bakit big trouble? Kasi yung memories natin, puro yung mga kapalpakan natin. Naalala ko pa, nawala ko yung hanap buhay namin. Naalala ko pa, nasunog yung bahay namin. Naalala ko, dami kong negosyo noon, nabangkarote lahat. Yun ang memory mo eh. At kapag lumamang yung memory mo sa mga bagay na nakaraan, you are in big trouble. Amen. Because what important is the present. The past is past. Amen. Wala ka lang magagawang mabuti doon sa nakaraan. Ang gagawin mo lang sa nakaraan, limutin at kunin yung leksyon, yung lesson. Amen. Wala pong magagawa ang tao sa nakaraan. Amen. You talk about dream, and your dream is the things ahead of you. Sabi nga ng Bible, forgetting those things that are behind. Limutin daw yung mga nakaraan.
Amen? Amen. Nung araw yun. Amen? Amen. Ang mahalaga yun. Totoy noon, Ivan yun. Amen po ba? Amen. 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 Ang mahalaga, yung ngayon. Amen po ba? You cannot live with your past. You cannot live with your past. Hindi ka pwedeng mamuhay sa inyong nakaraan. Or else, matatakot kayo. Hello? Ang mga tao po that they are into one relationship to another relationship to another, na hindi pa nila kakilala ang Panginoon. Ngayon, nagkakilala nila ang Panginoon, natatakot na rin pa rin sila. Ayaw ka na. Takot na ako. Why? Kasi po, nakahawak sila doon sa mga pinanggalingan nilang kapalpakan. Amen po ba? Hello? Kahit po sa isang hanap buhay, mag-a-apply ka ng trabaho, ayaw ko na mag-apply. Bakit? Ang dami kong in-applyan, walang tumanggap sa akin. You're living with the past. You're not talking about faith. Ang faith is keep on going, keep on going, keep on going. If you don't faith, if God closed one door, definitely He will open a new door. Amen. Better opportunity. Amen po ba? Amen. Ito po yung faith. Don't look back. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang lilingon. Ang tao po mahilig maglingon-lingon. At pag naglingon-lingon, yung pong kinupo sa harapan, sino yung pastor nyo? Ayun ba yun? Yung ba yung totoy? Ay, si Raul yan. Ayun ba yung totoy sa buwan ng araw? Yung mahilig sa baril? Meron pa nga akong pinag-Bible studyhan dito. Yung kinag-claim-claim. Sino lang kilalaki kayo? Yung Mustafa. Dati kumakanta siya rito. Nagba-Bible study ako. Yung mama niya nagsabi, ikaw ba si Totoy? Oh? Ikaw yung nag-gulpi sa anak ko nung araw. Ano? Sabi ko, balis na ako. Sabi ko, bagay po. Naka-stack kasi sila sa nakaraan. Hello? Amen. And some of us are like that. Salamat po sa nag-iisang honest, sa isang nag-amen. Some of us are like that. Ang tingin natin sa kapwa natin, kung ano yun. Ayan, si Babes, bored again na yan. Tignan mo lang. Hello? Amen. Doon tayo nakatingin sa nakaraan. If we keep on looking back, we cannot push. Kasi po, makikita na we'll be stuck with the past. Minsan nga wala na naniniwala sa atin kasi nakatingin pa rin sa nakaraan. Amen. Pastor ka na ba? Oo, hindi ka mukhang pastor. We are the architect of our own life. Amen. Huwag niyong sasabihin nasa Diyos ang awa. Nasa atin ang gawa, ngunit wala ka namang ginagawa. Amen. Pwede mong sabihin yon, nasa Diyos ang awa, nasa atin ang gawa kung gumagawa ka. Amen. Eh kung hindi ka gumagawa, hindi mo pwedeng sabihin yon. Amen. Sasabihin mo lang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, wala ka namang ginagawa. You don't even try. Kasi pastor, mas maganda yung walang ginagawa. Bakit? Less work, less mistake. Aha. Pakiulit kapatid, less work, less mistake. And God cast out that 1,000 evil spirits out of you. Amen? Less work, less mistake. Nakalagay sa Bible, huwag pakainin ang tamad. Amen. Hello? So you are complicating the Word of God. And the Word of God is telling us, forget the past. Move forward, forgetting those things that are behind, and reaching for the things that are to come. How could you reach the things that are coming if you are not moving? Amen.
Salita lamang yun ng mga taong natatakot kasi wala silang pananampalataya. Amen. Kaya wag niyong bibilin yun, ha? Less talk, less work, less mistake. Mami, less work, less mistake. O, magwalis ka. Mami, less work. Maglaba ka ng damit mo. Less work. Amen po ba? Hello? Amen. O, natatawa kayo kasi totoo, di ba? Amen. Eh, yung ibang tao gusto nilang i-pervert pa yung Word of God on their own advantage. Amen po ba? Number 3, revelation. Do not put conjunction on God's words. Do not put conjunctions. Yung iba sasabihin, God is the supplier of all my needs. But, may but eh. Amen po ba? Huwag kayo maglalagay ng mga conjunctions sa mga salita ng Panginoon. Receive the Word of God as is. Sabi nga ng ating title this morning is, Believing on the Unbelievable, then you will receive those that are impossibles. Amen. Okay, you believe. Amen po ba? Amen. Kailangan maniwala tayo. Do not put conjunctions. Alam po ninyo sa Numbers, nung inutusan yung 12 espiya, dumating po yung 10. Sabi ng Panginoon, kay Moses pa lang, sabi niya, I am giving you the land. Pinakita sa kanya, and it's gonna be yours, the land flowing with milk and honey. Ngayon, ang nagtuloy po ng journey ni Moses ay si Joshua. At sabi ng Panginoon kung ano yung binitawan niya kay Moses, the same kay Joshua. So, inutusan nila yung espiya, sabi spelling niya yung lupain na binigay sa atin ng Panginoon. The land flowing with milk and honey. Amen? Amen. Ano sabi ng Panginoon? Possess the land. Go get it. Possess it. Diba? Amen. Ito na, nagpunta sila. Pagbalik nila. Truly, the land is flowing with milk and honey. And they put conjunction on the Word of God. The Word of God says, go and possess the land. Sila, bumalik sila. Truly, the land is a blessed land. Magaganda yung mga nakatanim doon. Kaya lang, but, may but sila. Mga malalaki, yung mga nakatanim, gagawin lang tayong parang mga tipaklong. Amen. At hindi po na-please si Lord. Alam mo, sabi ng Panginoon, Joshua, Caleb, magkaroon tayo ng time out. Halika, huddle tayo, huddle. Ano yun? Sabi ng Panginoon, paikutin ko kayo sa disyerto, ha? Paikutin ko kayo. Gusto kong makonsume lahat ng 10 tribo niyan. Paikutin ko kayo. Pag nawala na yung lahi at lipi nila, at ang naiwan na lang yung lahi at lipi mo, kayo lang ang papasok sa promised land. Brothers and sisters, matagal na yung pagpapala para sa iyo. Ang problema, nilalagyan mo ng conjunction, naglalagay ka ng kung ano-ano sa salita ng Panginoon. But. Marami tayong but. Diba? Kaya lumalaki yung ating but. Amen po ba? The poorest people on earth are not those people without a time. The poorest people on earth are those people without a dream. Amen. Ang pinakamahirap na tao ay hindi yung taong walang pera. Ang pinakamahirap na tao ay yung taong walang pangarap. Amen. We're stagnant. Natapos ka ng kolehiyo, nag-aral ka. Pagkatapos ang dahilan mo, ay ang hirap kasi maghanap ng trabaho ngayon eh. Try! You get God? Nandiyan ang Panginoon kasama mo? Hello? Or you will be stuck. At pag na-stuck ka sa isang posisyon, sasabihin mo, Panginoon, eto na ba ang kalooban mo sa aking buhay? Tatanggapin ko maluwag sa dibdib mo, Diyos. Hallelujah. Hindi yun ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ang sabi ng Panginoon, ang kalooban ko sa iyo, bigyan kita ng magandang kinabukasan. Amen. Jeremiah 29:11, not to harm you, but to give you hope and future. Anong future mo kung nakakulong ka? Kayo na magsabi. Kayo na sumagot. May future ka ba kung naka-stuck ka sa isang bagay na lang? You have your own life. Amen. Hello? I'm talking faith, brothers and sisters. Gusto ng Panginoon kayo pagpalain. Gusto magandang buhay ninyo. Amen.
Yung iba gusto makakilala ng mga taong Kristiyano, hindi naman kayo nakikipag-interact sa church. Makipag-interact kayo sa church, makakilala kayo mga tao. Mga tao may takot sa Diyos. Eh, pero kung naka-stuck ka sa bahay mo, Lord, padala mo, Lord. Antayin ko. Tutubuhan ka na maraming muta, wala kang makakita. Boom. Boom. Ang mga Kristiyano po'y masisipag at responsible. Responsable ang mga Kristiyano. Wala pong Kristiyano ay responsable. Minsan nga po sa kapitbahay, sabi niya, ba't ito si pastor lagi nagagalit? Amen po ba? Amen. Amen. Paano ka naman di magagalit? Ha? Minsan mas matalino pa yung autistic. Kasi yung autistic, pag daily routine na niya, kahit di mo turuan, gagawin niya. Amen. Tama po ba ako? Amen. Daily routine ng autistic, gagawin niya yan. Itong mga taong to, araw-araw na ginawa ng Diyos. Sasabihan mo kung anong gagawin. Mga Kristiyano tayo yung mga anak ng Diyos. Dapat malawak yung ating pag-iisip at meron tayong pag-iisip na katinuan. Because God never gives us a spirit of fear, but of love and sound mind. Amen. Matino po ang Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, matino ka. Kaya araw-araw na ginawa ng Diyos, gigisingin mo. Araw-araw na ginawa ng Diyos, i-remind mo yung responsibility. Kapag di mas matalino pa yung autistic, hello? Amen. Ako po may kakilalang autistic ang talino. Amen. Alam pa niyang iligpit yung kinainan niya kasi yun ang turo sa kanya. Kain na si Darren. Sige, kain Darren. Ligpit na si Darren. Hugasan ni Darren na pinggan. Ilalagay sa kukunan si Darren sa bed. Magbabasa si Darren. Babasa siya. Pagkabasa niya, tulog na si Darren. Napakaayos ng kwarto niya. Everyday na ginawa ng Panginoon, gano'n ang ginagawa niya. And you can see the child. The child is autistic. Pero mas normal ang pag-iisip niya kaysa mga taong normal. Palakpakan natin ang Diyos na mga. Amen po ba? Tayo po mga Kristiyano, we're talking about faith. Amen po ba? Amen. Now, yung buhay po natin sa Panginoon na ibinigay niya, huwag kang papayag na yung buhay mong yan ay mababaliwala at matatapakan ka lamang ng kung sino-sino. Ikaw ay respetado ng Panginoon. Amen. Kung tayo mismo respetado ng Diyos, sino ka para ito respeto sa isang anak ng Diyos? Amen. Bakit mo nasabing respetado tayo ng Panginoon? Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. The poorest people are those people who don't have dream. Dapat po may pangarap kayo. Anong pangarap mo, ate? Ang pangarap ko, magkaroon kami ng magandang buhay, magkaroon ng magandang kinabukasan ng aking mga anak, magkaroon kami ng sariling tahanan, magkaroon ako ng sariling sasakyan. Amen po ba? Amen. Amen! Amen. Libre naman po mangarap, ba't tayo yung mangarap? Amen. Yung iba sasabihin, tama na to, ha? Ganito na lang. Hello? And you are a member of Faith Family? Hindi nyo ba alam si Joseph na naginip siya? Sino nakakaalam ng kwento ni Joseph? As a young boy, yung panaginip niyang pinagyabang niya sa kanyang mga kapatid. Kayong lahat, sabi sa mga kapatid niya, luluhod kayo sa akin! Ano ka? Iabang mo ah! Iabang itong malit na to! Muwi ka na! Sabi niya, lahat kayo luluhod sa akin. Kunento niya sa ama niya, ama, nagagalit yung mga kapatid ko. Bakit? Kasi na naginip ako, sinabi ko, lahat sila luluhod sa akin. Pati ikaw, luluhod ka sa akin. Sabi naman niya, ano? Sinasabi lang ni Joseph kung ano yung napanaginipan niya. Amen. Wow! Makikita niyo, minsan isipin mo, imposible tatay ko yon. Mga kapatid ko yun luluhod, imposible. Pero yun ang panaginipin niya. Brothers and sisters, kung ano yung sinasabi ng Panginoon, sabihin ninyo. Amen. Pag sinabi ng Panginoon, ulo ka, di ulo ka. Amen.
Sasabihin mo, I am the head, never be the tail. Sasabihin mo, magyabang mo naman, that's the promise of God. I'm not bragging about myself because I don't have anything to brag with in the first place. I'm just bragging about my God, the God who supplies all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Amen. The God of Isaac, of Abraham, of Jacob, the God of David. That's the God that I'm bragging with. Amen. Amen po ba? Amen. At yun ang dinideclare ni Joseph. Kaya nainis yung mga kapatid, ibinenta siya. Amen. Sabi ng demonyo, I will shut your mouth now. Binenta siya. Minsan po, ang demonyo gagano sa atin. No? Tignan ko nga yung sinasabi mo, pinoproclaim mo pala ha. I believe in the Bible ha. Sige. Sige, titignan ko. Mawawalan ka ngayon ng pera. Hindi mo naman sasabing I believe in the Bible. I believe, wala mga tayo sige. Ibinenta si Joseph. Si Joseph hindi nawalan ng pananampalataya sa pangako ng Diyos. Na sinasabi niya, thank you Lord, yung napanaginipan ko, it will come to pass. Naging alipin, pero walang makakapagbaluktot sa salita ng Diyos. Kahit anong gawin ng kaaway para pasamahin, gagawin pa rin blessing ni Lord. Yun ang way. Sa pagiging alipin niya, nabili siya ni Potiphar. Nabili siya ni Potiphar, dinala siya sa bahay niya, lahat ipinagkatiwala ni Potiphar. Amen? So maliit pa lang, namamahala na siya. Amen? Ibinenta man ako ng mga kapatid ko, eto na ako, namamahala na ako ngayon. Nandun pa rin ang demonyo, not so fast, Joseph, not so fast. Dadalhin pa rin kita doon sa bilangguan. Amen? Ginamit naman ng demonyo, yung kasama ni Potiphar. Inaakit si Joseph, na sinasabi niya, come on, boy. Amen po ba? Sabi ni Joseph, no! No! Amen po ba? Eh kung si Joseph kung napagsabi ng no, kayo, pagsabi ba kayo ng no? Minsan sasabihin ng lalaki, pastor, lalaki lang tayo. Lalaki lang. Mali po yun. Pag ang lalaki ay nagkaroon ng relasyon, ginusto rin mo yun. Hindi mo masasabing ano yun, atokso. Amen? Mga lalaki, amen? Amen. Sasabihin ng asawa niya, honey, natokso lang ako sa kanya eh. Huwag ka mag-alalay ko, mahal ko, natokso lang ako. Sasabihin mo sa kanya, we. Mga babae, binibigyan ko kayo ng wisdom. Amen. Baka mamaya, rason ng asawa niya, natokso lang ako. Alam mo naman, mahina lang tayo. Marupok. Marupok lang. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Kanta na rin yung puno. Eh, tingnan mo si Ringo Puno, nasaan siya ngayon? Limot na rin siya. Ewan po ba? And Joseph said no. And the devil was so mad kasi po yung dream ni Joseph, it will come into manifestation. Kaya sabi ng diablo, di kita malulusutin. Ginamit niya sa ni Potiphar. Nagpanggap na ni-rape siya ni Joseph. Hindi pa kasi uso nung araw ang DNA. Pero kung uso na, hindi pa kukulong si Joseph. So nakulong. Nasa bilangguan siya. Nasa bilangguan siya, pero God is great. At kung ano yung pangako ng Panginoon, basta tinatanggap mo at tumatayo ka, magaganap sa buhay. Amen. Sabi ng Panginoon, nasa bilangguan ka man, Joseph! Sa iyong faith, sa iyong mga sinabi sa iyong bibig, na naniniwala ka, gagawin ko. Nasa bilangguan na siya, great pa rin. Ginamit pa rin siya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. At yung talent niyang yun, yun ang way na kung saan nadala siya kay Pharaoh. Siya lang ang nakapag-interpret sa panaginip ni Pharaoh. At sabi ni Pharaoh, now Joseph, kumbinsido ako sa sinabi mo, gagawin kitang pangalawa sa akin sa buong Ehipto. Ano sabi niya nung malilit siya? Lahat kayo nunod sa akin. Amen. Dumating ang taggutom. Walang makain yung family niya. Sabi ng mama nila, pupunta ka sa Egypt. Bili ka doon sa gana sa Egypt. Dumating, makita niya yung mga kapatid niya. Ito na yung mga magagaling kong kapatid. Nung makita siya, sabi sa kanya, mahal. Dilumod sila! Amen. Hello! Amen po ba?